Guys, ang hirap maglinis ng fish pond 100%. Kahit mini fish pond lang to, mag-water change ka 100%, napakahirap. Pero para sa mga isda natin, kahit gano'ng kahirap, kakayanin. Tara, samahan nyo ko at mag-iis tayo ng pond 100%. At dahil nga nagkaroon ng sakit yung mga isda natin na koi fish. Hello mga kapisda. Guys, i-share ko lang itong mga koi fish natin dito sa mini pond. So yan, mapapansin nyo naman, mukhang okay naman yung tubig natin. Pero sa napansin ko sa kanila, parang hindi masisigla yung langoy nila. Then yung iba, nakahinto lang, gaya nyan. At napansin ko rin, yung iba parang kinikis-kis yung mga balat nila dun sa pinaka sahig. So, ibig sabihin nun, sa na-experience ko kasi, din sa mga na-research ko, merong problema dito sa tubig natin, sa pond. So, ibig sabihin niya, nai-stress sila. Pwedeng tumaas yung ammonia or nitrate or nitrite, kaya nagkakaganyan sila. So, ibig sabihin, mapapansin nyo, halos nandun lang sila sa isang sulok, hindi maganda yung mga langoy nila. Kaya, ito pa nga yung isa, parang humihiga-higa siya. So, ang gagawin ko dito, siguro, i-reset ko yung pond na to, papalitan ko ng tubig. Then, ililipat ko na lang muna sila dito sa 75 gallon at dito ko sila gagamutin. Then, ito, yung dalawang Oscar, lilipat ko na lang din muna doon kasama yung mga iridescent shark. Para mas magamot ko sila, lilipat ko nga sila sa 75 gallon. At yun, lalagyan ko sila ng mga gamot na po pwedeng makagaling sa kanila. Ito mga kapisda, nailipat ko na dito yung dalawang malaking Oscar kasama yung mga iridescent shark or yung hammerhead. Then ito naman yung mga koi fish natin sa mini pond na ilagay ko na sila dito. So yan, 75 gallon, maliit para sa kanila na 50 peraso. Pero yun, nag-add ako ng mga malakas na pump para nga hindi sila maubusan ng oxygen. Then sa napansin ko kasi, parang medyo cloudy yung mga katawan nila. Kaya yun, sigurado nga na nai-stress sila at may sakit sila na nararamdaman. Kaya hindi maganda yung langoy nila. Kaya yun, dito ko sila gagamitin. At ito yung pond natin, i-reset ko. Puhugasan ko na muna yung mga filtration dito. Then mag-a-add ako ng mga filter foam. Then yan, tatanggalin ko lahat yung tubig niyan. At lilinisin ko muna. Guys, ito, lalagyan ko na lang muna sila ng isang dakot na asin. Then, pag hindi naman umokay, water change ko siguro kahit mamaya or bukas. Then, maglalagay ako ng kahit methylene blue or methylene blue. Pero ito, asin muna yung ilalagay ko. Okay, eto na mga kapisda at nalinis ko na. Nagawa ko na rin yung mga filter box natin. So ito, isa, dalawa, tatlo na siya ngayon. Ginabi na, pero ito okay naman na. Then nalinis ko na rin to yung pinaka mini pond natin. So yan, medyo mahina yung tubig. Kaya yan, sa loob ng mga ilang oras, 1/4 pa lang yung tubig. Kaya ito, siguro itutuloy ko na lang uli bukas pagka naayos na, then pag nalagyan ko na ng mga filter. At ito nga pala mga kapisda, yung sa loob ng maghapon, ganito na yung itsura ng mga koi. So yan, naglagay lang ako dito ng mga malakas na pump, then mga filtration. So yan, asin pa lang yung nilalagay ko dito. Then bukas, water change ko siya. Then lalagyan ko kahit siguro ng malachite green or yung methylene blue. Or meron pang isa, yung nakalimutan ko yung pangalan eh. Okay, so hanggang dito na lang muna mga kapisda at ginabi na tayo, hindi natapos yung paglilinis ng mini pond. At ito nga yung mga koi fish natin, gagamutin natin bukas. At mga kapisda, paki-comment naman kung may alam pa kayo na ibang paraan or ibang pwedeng igamot para mas mabilis na gumaling yung mga koi fish natin. So yun nga, ang ginagawa nila, kinikis-kis nila yung balat nila sa mga flooring. So yun. Malamang stress sila, then tumaas nga yung ammonia nung
tubig natin sa pan, hindi natin masyadong nalinis kasi nga medyo naging busy. Kaya yun, tutuloy na lang natin bukas. Hanggang dito na lang muna mga kapista, and happy peacekeeping!